everything to take your stand. Heavenly Father, we are so grateful today. Kaya't mi nga i-express iti thanksgiving mi keng ka, di pa nagyaman mi, di pa nagdayaw mi keng ka. This my prayer na naparagsak mi kuma si Kaapo Diyos ko rin di pa nagkankantan. We thank you for your words in our lives. Suda po Diyos di mga silsilaw ka na kami, mga guide, mga isurusuro, napasano kami nga dyan. We thank you for this wonderful family, spiritual family that we have. It is my prayer, Father, as we ponder on your words today, Lokatang ako, ti puso, ken panunod mo. I cannot make the hearts of these people, ang Apo Diyos na marami, ti puso tayo tayo anak mo, na nadamod na daga. You alone can transform the hearts of men. So Apo Diyos nga, i-commit mi keng ganito yung nga kanito. We commit to you this time of your word. Administro ka Apo Diyos, ibiyag titonggan may sa kami. Give us the grace to put them really into practice. At si ka Apo Diyos, ti mapagalawan in everything that we do. In Jesus' name we pray. Amen. Tulog na naman siya. Well, for the past 2 Sundays, kaya discuss tayo yung mensahe entitled, I love this family of God. Kaya pakisabi sa katabi, I love you in the love of the Lord. I love you in the love of the Lord. Kaya meron yung acronym natin na family. Kung saan natin kakalimutan yun. Today I will be preaching the core values of HCIM. I thank the Lord mas marami tayo ngayon. I really want everyone to have a grasp of this message today, the core values of HCIM. Hindi pa lang mga first day ito parang ngayon lang napagtagpo-tagpo at parang na nakita mo ano ba yung mga core values ng HCIM? We all tayo vision tayo. Our vision is we want to see a family that worships God together. Alam na rin natin ang goal na ang mission natin, that is our goal, to glorify God, obey His words, magkaroon ng authentic worship, and lead families through Christ through evangelism and discipleship. But how about our core values? Anya ti core values ti HCIM. And importante lang na iti core values, gamin they are the moral compass. So dito iti guiding ethics and non-negotiable principle of any organization. Iti core values iso dagiti iti mangi-guide kada tayo in every decision nga aramitan tayo. Iso tumuntak ti mabalin nga paka-identifyan tayo. Iso to iti mabalin nga reputasyon tayo. It can also be our inspiration in life. Dagito iti core values mi, dagito iti pagbibiyagan mi. And by these core values we live out our vision and our mission kas kamkamang ti daytoy nga iglesia. That is why I really want everyone to pay attention. Pakisabi sa katabi, dumug ka. Kahit masapol nga ma-memorize tayo dito, katulad ng pag-memorize natin sa ating vision and mission, I really want everyone, or ito the kids, they would memorize the core values of HCIM. Sabi ng binasa natin, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Amen. Warfare, tinusar ni Apostle Paul when it comes to buhay Kristiyano. Sa katunayan, sa verse 12, ang sabi niya dyan, we do not fight against flesh and blood, but against rulers, principalities, powers of darkness. Isunamot natin ang ibaga nga, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, I have kept the faith. Makisalisalisala, makidangdanga-danga, nagita termino ng Apostle Paul when it comes to panag-Kristiyano. So the title of today's message is this, Fight for your values. Fight for your values. Iba natin kakapsa? Fight for your values. These are the core values of HCIM. And for us to easily remember or call values, ginawa ko yung word na fight na acronym.
Para pag uwi natin dito, alam natin kung ibig sabihin ng fight, yan yung core values ng HCIM. Magtatanong ako mamaya, o damot lang iti nabati. Umuna kag sana kag bayag, iti umuna nga core values ti HCIM is faithfulness to God and family. Faithfulness to God and family. Ulitin ba na? Faithfulness to God and family. Ibaga tayo mga kapsa, hanggang muna, faithfulness to God and family. Ulit-ulit dito, itakas dyan man. Nung maulit-ulit dito, may pasaglupsag ka na tayo. Ito muna na, core values sa HCIM, faithfulness to God and family. Isunto kami na ito, hindi ko muna na birugan ni Apo Diyos kada tayo. Ito ang hahanapin ni Lord sa atin pagdating ng panahon. Naging faithful ka ba kay Jesus? Naging faithful ka ba kay Lord until the end? Naging faithful ka ba sa family mo? Naging faithful ka ba sa mga anak mo? Faithfulness ang hinahanap ni Lord. Ito rin ang tinitest ni Lord every time. Magiging faithful kaya ito o hindi? Bigyan ko nga ito ng pagsubok. Magiging faithful kaya ito o hindi? Bigyan ko nga si Brother Warren ng pagsubok. Magiging faithful kaya ito o hindi? Will he be faithful and hold on to his conviction or curse God? Dahil ito muna nga bibilugan ni Apo Diyos. So kasi ito muna nga core values tayo. Faithfulness to God and family. May sinabi si Lord sa Revelation chapter 2 verse 10 sa persecuted church. Sabi niya, be faithful until the end, and I will give you the crown of life. Kita niyo, until the end. At nanto, ito purwang tayo to the prison. Satan will do a lot of things to you, but be faithful until the end, until death, and I will give you the crown of life. Now, kung bilang man hindi ka naging faithful noon, and you are hearing these words, ay ikaling kagumamon nga maging faithful takta. Pakisabi sa katabi, maging faithful ka. If ever for the past life, past relationship, naglapas mo na kita, hindi ka naging faithful, ngayon maging faithful na tayo. O may naapo Diyos at yung biro ko na, faithful tayo na saan. Datayo dito yung HCIM, we commit to be faithful, to be loyal to God, to be faithful to our partners, to be faithful to our children, no matter the season is. No matter what the season is. Amen. Amen. Kung pansin nyo dito sa HCIM, very well tayo, family-centered and God-centered. Lahat ng mga programs natin, so itutulungan na. Couples night, strengthen the marriage, family day, strengthen the family, DVBS para sa mga bata. Lahat ng mga programs natin, we want the family to come together. Already pa nagluto lang na family-centered pa rin yun. Tatlong kakagwada, mamaysada. We want as much as possible na the family is involved. The family is makiparticipate. The family is evangelized. The gentlemen and the G-forces are constantly reminded to be faithful to their spouses. Amen. Nagaman na kita ito, ma. Nahin niya pagpalagin tayo. Ura, dakan ito. Nagkabrod ka sa be faithful to your spouse. Be faithful to the Lord. Kaya kung nanto ko man na Diyos ka na tayo one day, well done, good and faithful servant. Amen. Di ka balik tarang di faithfulness ka infidelity. Unfaithfulness and betrayal. When you sense a temptation, or a situation that would suggest that you be unfaithful to God and your partner and your family, fight for this value, faithfulness. Amen. Amen. Fight for your faithfulness to God, your spouse or children. Lagi ba, malagip mo kuma, maitok-tok kuma di ka ulong. No, at the tiyempo nga matentar ka ganyan. At the sitwasyon nga, you will be unfaithful to your spouse. Maimartilyo kumagat. Ang core values ng HCIM is faithfulness to God and family. Ano ang number one na core values ng HCIM?
faithfulness to God and family. May kaduwa at sanat na bayag. Magta-fight, kaan nga fighting. Fighting. Letter I, integrity in all we do. Amen. Basahan tayo, number 2. Integrity in all we do. Nagagsaad na tayo ang absa. Proverbs chapter 11, verse 3. The integrity of a righteous man guides him. Iti mangi-guide, iti may isang tao, kadya integridad na. The integrity of the upright guides them, but the perversity of the treacherous destroys them. Sabi ko kanina, without solid core values, any organization would collapse. Even your family would collapse kung walang solid na core values. If there is corruption, there is deceit, there is hocus-pocus sa mga ginagawa natin, it will be just a matter of time that it will be destroyed. Sabi sa Proverbs 11 verse 1, kagura ni Apo Diyos, iti agasaon na nga pagtimbangan. Dishonest scales are detestable to the Lord, but an accurate weight is His delight. Integrity. Ito nakita ko Facebook nga pinit-pit na amin di timbangan nga ada sa saor na. Bagang takabal mo di ka sa saor. Kala mo 1 kilo, pag uwi mo 3-4 pa na. Integrity is doing what is right even when no one is watching. Wala naman makikita, doing what is right. Minsan malalaman mo ang tunay na pagkatao ng isang tao kapag walang taong mga nakakakita. Kadasang paliiwan dali ti kakadwang. Pag mong sasabihin, maglagay ka ng CCTV, akala mo mababait, akala mo matitinaw, sige, buya ang suda, doon mo malalaman kung totoo nga ba o hindi. Malalaman mo, intulo awan, di mangkit kita. Dito sa HCIM, we choose honesty and righteousness even when no one is watching. Amen. That is our number 2 core values. Integrity in all we do. Maliit man yan o malaki. Sa light man yan o kasipngatan, we hold on to our integrity. Makikilala si Levi na isang young people who holds on to her integrity. Amen. Hindi ka lang makikilala na maganda, matalino. She holds on to her integrity. So di pa kaamuan tayo. Baka natin core values na, so di pa kaamuan tayo. May katalo, at sana nagbayag, may katalo ng core values sa HCIM, generosity in love and service. Basahan tayo makamsan, ako na na? Generosity in love and service. Kaya kung maam-am mo na tayo kas may isang iglesia na generous. Amen. We can be generous, no adaan tayo. We can also be generous, no awanan tayo. Katulad ng Philippian Church. Ngam, timay sa nga kakararag ko dito kay CIM, bumakdan tayo. Amen. Yung mga hindi nag-amen, bahala kayo dyan. Kasi pag inamenan mo kasi, umanna mo kita pastor. Yun nawa ang mangyari. Yun ang ibig sabihin pag nag-aamen tayo. It is really my prayer that we become rich. Sabi ni Brother Alan, dapat according to the will of God. We become rich according to the will of God. Ganun kasi ano tayo nagbaling na generous? No ultimo isilsil tayo dyan iwan tayo kag awan. Kaya gusto mo man. Kaya tayo mamangtad, kaya tayo mamang-bless. Pero limited yung pwede nating may bigay. If your major concern in life is your own survival, how could you be generous? Kasi ano tayo mamakaitad tinawad-wad? Iso nga ibagam nakaabay mo, masapol nga bumak ng ka. According to the will of God, baka naman, of course, we be generous in our time, generous in our talent, generous in our encouragement, generous in our prayers. But how about the basic needs? Diba?
yung basic need ng tao na very tangible food, clothing, basic necessities. Saan nga kontra ni Apo Diyos ti kinabaknang, ken kadagi tinababaknang. Masapol masukatan tayo, panunod tayo. Hindi po kontra si Lord sa pagpapayaman at sa mga mayaman. Nagrigat na lang sa mga magets tayo. Proverbs chapter 8 verse 18. Sabi na dyan, riches and honor are mine. Kuha ni Apo Diyos. With me are riches and honor, lasting wealth and righteousness. Although wisdom ang sinasabi yan, pero ni Apo Diyos ba't lang rita? Kini Apo Diyos ka no, kinabaknang and honor and wealth and righteousness. Hanya kontra ni Apo Diyos. Masapol nga maisalsal dyan mo dagdalita that God is not against you when you become rich. Nabaknang dagiti Israelitas. Nabaknang damot lang ititulong. Iso dati almost number 1 nga pinaka-philanthropist nga nasyon. Nabaknang na Job, nabaknang ni Abraham, nabaknang ni David, nabaknang ni Solomon, name it, nababaknang dagiti anak ni Apo Diyos dito di Biblia. Iso kay bagang takabay mo, bumaknang ka man. No, saan kayo bilang convince ka dagiti anak ng tao? Pagpanpanutan nyo dito. No, haan nga gaputi may sa tao nga nabaknang. Sige, guys, naman ang tinagan na. No, saan nga gaputi may sa tao nga nabaknang? Saan nga naiulog ni Yesu Cristo manipod sa cross? Haan nga naitanang ni Suna, iti barbaro nga tanang, anong dagiti na babaknang? Sino kung nakakalam ang pangalan niya? Nakakalam ang pangalan niya? Joseph. Matthew chapter 27 verse 56 to 20. 56 to 60. Siya ang naglakas loob kasi mayaman siya. Joseph parang. Sabi niya, when it was evening, anya ano? Rich man. A rich man. Very rich itong ginawa niya. Takot lahat yung mga disciples noon. Nagtatalangkyaw na amin nun. Awal di mga yun, kinapo yung sa cross. Ang ginagawa nila noon, they let the one, hayaan nila yun na mamamatay, malungsok in the cross. Ganon yung mga nila na nila sa cross. But, a rich man from Arimathea, ano na? Named Joseph. A rich man from HCIM, named Darwin. Amen. A rich man from Arimathea, named Joseph King, who himself had also become a disciple of Jesus. Sino kadwana? Ang napanangala. Wala dyan, nasa book of John. Sino kadwana? Wais na Fariseo? Ni Nicodemus. Nicodemus ni kadwana. He approached Pilate and asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be released. So Joseph took the body, wrapped it in clean fine linen, and placed it in his new tomb, which he had cut into the rock. He left after rolling a great stone against the entrance of the tomb. Dahil na isang taong mayaman, kaya paano ito grabe, awan ka rin ni Joseph na nabakna. Haan nga na iulog ni Yesu Cristo? Haan nga na itanong niya, haan nga na fulfill the prophecy that Jesus Christ would be numbered among the rich men in His death. Hanya kontra ni Apo Diyos, kaya tinababaknang, kaya tinabaknang. Di kontra ni Apo Diyos, the love of money and the greediness of money. Amo ti kabaliktaran, ti generosity, kat may sa anak kalalas niya kababaling. Naagong kin na imot, bagang takabay mo hanga si kadiyay. Very dangerous nga ugali na ito, ikababaling greediness and stinginess. Sabi ni Lord, get rid from every form of greediness. And you will only free yourself from this spirit of greediness when we learn to freely give. We practice tayo with generosity tayo. Amen. Proverbs 11 verse 25, ibagana dita, the generous soul will be made rich. He who waters others will himself be watered. Ititao maman ng tagkat mapabaknang. And the one who gives a drink of water will receive water. Ang sinasabi niyan, lupagbiyagan na nito'y core value of generosity, hindi ka naman papabayaan ni Lord.
Amen. Amen. Imposible nga sila tinagsak doon dito. Awal lang, timasak doon ng inuman. Generosity in love and in service. May kaupat. Ano yan dyan talo? Letter F, fight for your integrity. Ano yung letter F? Faithfulness, God and family. Letter I? Integrity in all we do. Letter G? Generosity in love and service. Napakita ano na yan? Hindi nagkanot siguro. Number 4, H. Humility in leadership and life. Hindi magkapat yung mga values na yun. Humility in leadership and life. Basahan namin kay Kapsa. Humility in leadership and life. We serve without pride, always giving the glory to God. If Jesus Himself, the Lord of glory, the King of kings, the one who created the heavens and the earth, chose to humble Himself even to the point of death. Sino ba yung kumaman nga nag-humble? Kasi Philippians chapter 2 yun. Walang kamali, verse 7. He humbled Himself even to the point of death. Verse 6, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal of God, but made Himself of no reputation, and took upon Himself the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in the likeness of man, He humbled Himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Therefore, God has highly exalted Him. Yan din ang sinasabi sa James chapter 4, verse 10. Humble yourself before the Lord, and He will exalt you. Mayat nga, we humble ourselves before the Lord. Hantayo urayon that the Lord will humiliate us. Hindi mo magugusto ang magiging itsura niya. May isang kalaban di pamilya, simbahan, gunoan naman ng organisasyon, kaya ito'y sakit ng pride. Kaya entitleitis. Entitled ka. The moment nga na di pride, nagrigan ka, sulbaran mo, di simple lang ang problema. Di agasawa, no, adati pride, adati entitleitis, entitled ako sa opinion ko. Ako ang tama. I'm entitled, ako ang ganito, ako ang dapat na-recognize. Delikado yan. Pag-isabi sa katabi, delikado yan. Delikado, no? Dati pride tayo, feeling entitled tayo every time. You know, kung napapansin mo na tumataas na yung pride mo, or tumataas na yung pride ng asawa mo, ipaalala mo sa kanya, core values. The core values states, I am good. Humility in leadership and life. Amen. We fight for humility, not for pride. Humility in leadership. I praise the Lord ito HCIM. We are surrounded with people who are really napakumbaba. Mga taong hindi kailangang ibandera ang mga pangalan every time na may nagagawa silang tulong at kabutihan. You know, whatever success we may attain in life and in leadership, di ko maibaga tayo to God be the glory, the honor, and praise. Ginagawa lang namin ang dapat gawin ng isang alagad ng Diyos. Amen. May ka-5, katisoting maudi. Truthfulness in word and in deed. Nandiyan makilima? Truthfulness in word and in deed. Well, memorize mo na yung 5. Ano yung F? Faithfulness in God. I? Integrity in all we do. Ano yung G? Generosity in love and service. Ano yung H? For humility in leadership and life. Letter T? Truthfulness in word and in deed. Ephesians chapter 4 verse 15. Sabi niya, speaking the truth with love. But speaking the truth in love, let us grow in every way into Him who is the head, Jesus Christ. Oray di pa nagbalin tayo ng totoo at pagsasabi ng totoo.
May isang rason no apay nga na-convince na kaya ako Diyos nga pastor that they thought nga I want to become a preacher of truth. Minsan pag nakikita ko yung mga false teachers, false prophets who are twisting the word of God and exploiting the people of God, mas kargar mo kaya mga tuloy tayo pastor. Tangarigat nga, ang baling nga, puro kakastad, ang baling mga pastor. You know, speaking the truth in love, minsan maraming pwedeng masaktan pag magsabi ka ng katotohanan. Na-offend sa pagsasabi natin ng truth. Pero sabi ni John MacArthur, na tayo ni John MacArthur, ang isang sunang magaling na theologian, the best form of love, the most loving way, is to tell them the truth. Because if you do not tell them the truth, they will always and forever live in lie. The truth may hurt them, but it is the only way for them to be healed and be saved. Gusto mo talaga. Talaga nga ito din magandang tinapod, no? If they will be hurt like that, ito tinapod, no? You need to repent from your sins. I love you so much, that's why I'm telling you this. And I hope the basol mo sumuro din sa Kristo. Speaking the truth in love. Truthfulness in word and in deed. Sabi natin last Sunday, magpakatotoo ka. Kasi sabi din sa katabi, magpakatotoo ka. Mabuhay tayo, natotoo tayo sa ating mga sarili, totoo tayo sa ating mga kaibigan, totoo tayong tao. May mga iba kasi na ito ang sinasabi nila, iba naman yung nakikita mo. Eh, di magbaga, iba naman yung nakikita natin. Pero sabi sa Luke chapter 8, verse 17, awan, tilimod, nga saan nga maamuan. Ang sabi dyan, for nothing is concealed that won't be revealed, and nothing hidden that won't be made known and come to light. Ang sabi sa katabi, malalaman din yan. Malalaman din yan. Kaya wag mo nang itulin-tulin, sabihin mo na. Magpakatotoo ka na. You need to stop living in lie and start living in truth. And you will see, we will experience real freedom. Amen. Maging totoo nawa tayo, hindi lang sa salita, pero pati rin sa ating mga ginagawa. Kapag may mga pagkakataon that we are confronted with a lie, don't be afraid. Fight for our core values, which is truthfulness in word and in deed. Fight for your values. Bagaman lang takaban, fight for your values. And these are the core values of HCIM. Faithfulness, integrity, generosity, humility, and truthfulness. Very fundamental, very solid, very strong. Pero magiging weak ang mga ito if we will not choose to fight for them. Kaya kailangan magpakalakas-lakas tayo. We put on the whole armor of God. We will embrace and embody these core values. We will fight for them. And we will stand firm in them. And may the Lord bless us as we do. Amen. Doon na itong magdagdagan ng pag-asa. The mensahe panal daw very simple, very straightforward, that we can apply it immediately in our lives. As naman nagpatay, ura nung